Hello, magandang hapon. Ating pag-usapan po sa ngayon ay ganito. Una, may ko na pasensya sa inyo, ayaw ko na mag-ingay kasi baka magising yung aking ay natutulog. Happy Mother's Day sa lahat ng mga Iloy, lalo na kay Iloy Bugres. Ang ibig sabihin ng Iloy, siya ay salitang Ilonggo o Hiligay nun, na ibig sabihin ay nanay. So happy birthday sa mga Iloy, happy birthday sa mga nanay. So, sa kung maranaw pa sa langon sa mga ina, happy Mother's Day. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay itong kapik nyo sana Manila ni may matindi tayong sikreto na lalaman. Ito pala sabi ni Eloy Bugris, si Janet Garin ay kabit pala ni Ralph Recto. Kaya pala, dinipensa ni Janet Garin si Ralph Recto nung binanata ni Libeste na binigyan ni Guardiola ng 1 billion para pangkampanya ni Bilaki, si Vilma Santos, saka si Lucky Manzano at saka si Ryan Recto na anak din nila. So, yan po ang pangyayari dito. Saan ba tayo? Kata. So dito patuloy natin, no? Habang nag-antay tayo habang nag-antay ako ng mga subscribers pag iba, pa-play ko muna yung kanta ni kantang ginawa ko para kay Sara Duterte. Ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, ngayon, patutugin ko muna yung kantang binuo sa akin ni Mr. Brian Rodriguez. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto
dyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag ang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nakatayo hanggang dulo ang Tanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Totoo kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Totoo kausing. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at awa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Totoo tirador, taong masaligan. Totoo tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Totoo tirador, hindi ka nagbabago. Totoo tirador, totoo tirador,
Ano po Kung may mali sa mundo, yun? hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. Nakita ko baka May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa at paninindigan. Toto Tairado. Ang ating pag-usapan ay una, itong binorjak po binorjak ni Eloy Bogres na isang Ilongga na vlogger na nasa United Arab Emirates na pinalabasan ng warrant of arrest ni Judge Rowena Niebistan ng Branch 118 ng RTC Pasay dahil daw sa tinatawag na nag-fake news siya pagpalabas ng balita na kanyang sinasabi at pilit na sinasabi na totoo siya sa pagsasabi na ang totoong Bongbong Marcos ay patay na at ang ngayon ay impostor. So anyway, ah papakinggan natin yung sinasabi pakinggan natin ang sinasabi ni Eloy Bogres laban sa NBI. Kumbaga, mag-comment muna ako sa NBI, konti, tapos diretso tayo sa isang topic. Ito po. Dali ba? Ano ba ito? Ito pala. Very courageous and tenacious lawyers of the law firm of attorney Kaiser T. Cordero. Shout out dyan kay attorney John Bueda, investigator of NBI. Again, sinong nakakilala kay attorney John Bueda of NBI? So they were there, Yan pwede. Hindi ko siya kilala. my very courageous and tenacious lawyers of the law firm of attorney Kaiser T. Cordero and Associates. They spoke to attorney John Bueda today and requested for the copy of the complaint of PCO, Presidential Communications Office, and other relevant documents. Kaya amo na sa protocol mo. Amo na sa protocol! Bilat sing Iloy, their office does not allow it for now because there are multiple subjects in the complaint affidavit that they have to reduce solely for Eloy Bugres. What were you expecting today, Attorney John Bueda? Mapapicture ka upod sa abogado ko? Sana tinawagan mo ko kanina para nag-video kulanay kayong dalawa. Nagpa-selfie ka sana sa akin dahil ako'y sikat. Bakit hindi nyo pag-reduce solely na ako lang? Sino bang kasama ko sa complaint? Sino kasama ko? Si Ka Eric? Si Georgie Isunsan? Sino? Bakit hindi nyo gin-reduce sa pangalan ko lang? You did not have enough time? No enough staff in the NBI? You are a well-funded fucking department sa Pilipinas! PCO! Hoy Dave! Kalbo! Anyway, ang kinagalitan dito ni Eloy Bogres ay yung kinasuhan siya. Unang-una, masasabi ko lang po, ang ginawa ng NBI ay maling-mali.
So nag-iisip po ako na magsasampa ng disbarment case laban kay Atty. Matibag kasi siya nag-utos. At dapat pinawithdraw niya yung kaso. Kasi po, wala pong jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court. Wala pong authority na humawak ng kasong ito. Sa mga cybercrime, kasama na ang cyber libel, 3 lamang po pagpipilian ninyo kung saan nyo isampa ang kaso. Unang pagpilian mo ay kung saan nangyari ang krimen. Sa Pasay, bakit sa Pasay ginawa? Ibig sabihin na sa Pasay si Eloy Bugres. Alam naman natin na sa abroad siya. Andun siya sa United Arab Emirates. Sorry. So ngayon, dun dapat isasampa ng NBI. Yang mali, hindi na sinampa dun. Sa Pasay na sinampa. Yan ang unang problema na sa jurisdiction. Pwede rin silang pumili sa ilalim ng Section 21, Republic Act 10175, na nagsasabi na kung saan ang isa sa mga gadgets na ginamit ni Eloy Bugres kung meron man, ginamit ng CIA, nag-vlog. Nasa UAE siya, taka cellphone lang ata ginamit niya o di kaya isang laptop. So wala nang ibang device. Kung device ang pag-usapan, equipment. Doon sa Dubai, hindi niya pa rin pwede kasi sa Dubai kasi hindi naman sakop na Philippine sovereignty yun. Ang pangatlong pagpilian nila ay kung saan ang damage nangyari nang dahil lamang sa pagbablog ni Eloy Bugres. Saan man nangyari ang damage kung meron man? Dapat patunayan nila na sa Pasay City nangyari. Paano mo sabihin na sa Pasay? Ang opisina ni Bongbong Marcos ay nandun naman sa Manila. Ang bahay niya nasa Forbes Park, Makati. At may bahay din siya doon sa Ilocos Norte. Sana doon niya sinampa, mamili siya dyan. So walang damage. Ibig sabihin, lack of jurisdiction ang korte. Lack of jurisdiction din ang prosecutor's office. Na ang ibig sabihin, bobo ang korte, bobo rin ang prosecutor's office, at bobo rin ang mga NBI. Ganon po nangyari dyan. So anyway, let's go to another topic. Ang topic po natin ay nais ko lang banggitin na si Garin pala, Congresswoman Garin ng Gimbal, Iloilo City, ay nagtataka ka bakit siya tumayo para idepensa si Ralph Recto sa privilege space ni Levesti. Ang ibig sabihin kung tinayuan, bakit? Of all people there, hindi naman siya taga Batangas, taga Iloilo naman siya. Ang alam ko, siya ay waray, na asawa siya ng Iloilo na congressman na siya na rin pumalit ngayon magiging congressman. Doktora siya. So, ang asawa niya ay Ilonggo. Ang sabi naman ni Eloy Bugres, hindi na daw tumatayo yung sa mister niya. Kaya ang barako ng Batangas, yung kanya naging boyfriend na si Ralph Recto. Alam ba kaya ni Vilma Santos ito? I tend to believe kasi sinasabi niya na may nanggaling sa mga pinanggalingan. At siyempre pa, bakit of all people, bakit tumayo si Garin? Wala naman siya pakialam doon sa Batangas na awayan. Bakit siya tumayo? Nung inakusahan ni Libesti, si kapwa niya Batanggenyo na si Ralph Recto at saka si Gardiola ay magkaibigan, pinost, nagalit kasi ito si Libesti. Nung may ipinost siya litrato sa kanyang Facebook page, kung saan makikita mo sa litrato ang mukha ni Libesti, mukha ni Ralph Recto, at mukha ni Gardiola. Yun ay nangyari bago mag-eleksyon noong February 25, 2025.
May 2025. So, ang pinag-usapan nila kung paano magninegosyo si Gargiula sa distrito ni Libiste sakaling mananalo si Libiste. Inegosyo nila ang flood control project. So, ngayon, hindi pumayag doon si Libiste kasi marami namang pera ito. Doon naman sumang-ayon si Ralph Recto. Nung time na yun, tumatakbo rin siya ng congressman at nanalo. Nanalo sila pareho ni Libiste. At sinabi ni Libiste, tinulungan niya si Ate B na manalo sa distrito niya sa Lian, sa Nasugbu, sakop ang Tui, sakop ang Balayan, sakop ang Kalaka. Yan. Yan ang doon pinanalo ni Libiste si Ate B. Pero may pinag-usapan sila sa litratong yun, na meeting sa bahay ni Libiste, ni Gargiula, na nagbigay si Gargiula ng 1 bilyong piso kay Vilma Santos at saka kay Ralph Recto para gastusin nila sa pagkampanya ni Ate B at para sa pagkampanya din ni Lucky Manzano. At siyempre, isa pang anak ni Recto, si Ryan Recto. Si Recto sabad ng huli na. Hindi, siya na nga kasi naging executive secretary na pala siya. So, ang anak niya si Ryan Recto tumakbong pagka-congressman. So, ngayon, with that, nang tumayo na si Libiste at inakusahan niya si Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyon galing kay Edwin Gargiula, tumayo naman itong congresswoman ng Iloilo na si Janet Karen at pinagtanggol niya si Ralph Recto. At kinwestiyon si Libiste. Pero tumayo siya, kasabay din tumayo si J.G. Suarez kasi natamaan din. Lahat sila tinamaan doon. Pati raw si Richard Gomez ay nagalit kay Libiste. Pero ang katotohanan, lahat po sila ay vote buying. Lahat kahit saan, halos lahat na nanalo sa pagka-congressman ay vote buying. Lalo na sa kanila ni Manuel Iranes diyan sa Romblon. Grabe yung bilihan diyan. Ngayon, ang ebidensya ko diyan Manuel Iranes ay yung pagsasalita ni Libiste. Pagsasalita naman ni Garin. Pagsasalita ni Eloy Bugris. Ikaw naman, Mawe, kung magsalita ka, dapat merong kang basihan. Okay? Let us move on to sinabi niya, ipakita ko sa inyo yung salita ni Bugris tungkol dyan. Dito mo kita sinabi niya na kabit pala ni Ralph Recto si Janet Garin. Hindi naman tayo naniniwala basta-basta dyan, pero may basihan. Pwede mo sabihin, baka pwede. Kasi sino man of all people na dumipensa kay Ralph Recto dyan, walang iba kundi si Janet Garin. At saka si Janet Garin ay may private plane na pala dyan. Dami ng kinita, dami ng trabaho. Grabe. Ito, pakinggan natin ang sinabi ni Eloy Bugris. Mga kurap, wala na sang ibang umupo sa gimbal. Dapat sa 2028, VP isipon, paano ikaw ang ipakasla ni Richard? Ito ka mga magaganda man sa mga girlfriend niya noon. Gabisita ko sa bahay nila, mga siksik at mga gwapa. Paano sa nagtupasin mga aretison ka nga bakukango ng paa mo nung gastaking ka sa doctors? Now, numero 1 na sila, Ging, di ba? Ging Singson Vlogs. Numero 1 ka mga kurap. Wala na sang ibang umupo sa gimbal. Dapat sa 2028, VP Sara, sila ni lahat ng mga bilat sing Iloy, expire na sila dapat sa eleksyon sa pagpatakbo. They could not run for any fucking position anymore. Oo, ginapanamit nila ang mga lugar, pero bilat sing Iloy, meron sila mga jet plane, sabi sa aking far relatives, na kaibigan noon ni Garin, dinapasakay-sakay mo, huwag ka mag-deny. Huwag ka mag-deny na may private ka mga aeroplano. Congresswoman ka lang, di puta, hindi ka man si Elon Musk. Paano ka mo sang asawa mo? Nagkaroon sa mga private plane? You have to check this.
Congressman Liviste, I am on good authority to tell you, I am telling a fact. At totoo, di puta. Ginakwa nila, ginagaid nila ang ilang aeroplano sa may Gumayan. Gumayan, Ibig sabihin ginaid, parang kambing na tinatali. Parang kinikwento niya yung eroplano nila ni Garin. Private plane, parang tinatali lang doon sa kanilang lugar. Sa Iloilo. what you call this, nag-rent sila doon sa may Iloilo City ang kanilang private plane. Check upin mo yan. Iloilo Ngayon, private plane, ha? kung makapagsalita ka kay Leandro Libiste, Bilagsing Iloy, privilege daw, spoiled, sanay sa ganitong buhay, isn't it that you came from or you come from a family, Bilagsing Iloy, of politicians as well? Parehas mo lang kamo nga duha ni Libiste, yung di puta nga ang mga ginikanan nyo. Nanggaling din sa mga politiko. Ano ganing pilido? Yan ni Pilili, Pilulo. Taga Kwani Saya, taga Samar. Hindi kaya taga Gimbal, wala ka dugo nga Ilonggo. Kaya wala ya sang proud si mo galit sa'yo. Ang mga taga Gimbal, ito sira ka nga paka nga bugungan. 730,000 ang injeksyonan mo, Janet. Pinalusot ka lang noon ni Ninoy. Nung umupo si Tatay Digong, ang kaso nga na nagsigi-sigi, hindi ni Tatay na napansin. Dahil ginunaya ang mga adik. Ginunaya ang mga adiktos kagang mga drug lord. Bilagsing Iloy mo mabuti, hindi ka napansin. Nag-isprekitek ang kaplog. 730,000 innocent lives, innocent kids, children, people. Ang Dexvexian siya nga vaccination, it came from Europe. This is straight from the horse's mouth. An assistant of an assistant that used to work with you in the Department of Health during the time of Aquino spoke to me today. And then including another person that was close to you too and knows everything about you. This is what she did. You bought, dali lang ha, the vaccination when you knew for a fact, you were conscious that it was a trial. Clinical. Siya pala talaga nag-procure ng gamot ng Dingbaxia. Tapos at that time, yung Dingbaxia ay clinical trials pa lang na stage. Hindi pa siya proven. So binili na ni Janet Garin bilang Department of Health Secretary. Trial pa lang, Bilagsing Iloy. Naghuro-huro ka purchase, you di puta, kay milyones. Bumili Dapat siya ng bilyones na Dingbaxia Pa to sa mga ilaga, sa mga daga, hindi mo inantay. para sa dengue yun. Kay kung mabuti ka sana kagtutuo ka nga makalino nga doktora, you should have known better that there is a reverse side effect. If in the event this Bilagsing Iloy vaccine is not going to finish the clinical trial, pwede nga makapatay sa tao but you didn't care. Wala ka sa pakialam kung makakalatay siya, wala ka gani, you di puta ka remorse. Did you ever said sorry to the family? Bumibisita ka ba sa sementeryo? Bago mo laitin, bago mo i-shut up, bago mo ibuli. Si Congressman Liviste nga ginapaglaban yung di puta si Recto ang kaaway, sagot ka ng sagot. Gakiriduay ka mo ni Rector. Ay wala na nagatindog ang tarugo sa mana mo nga sa Richard Garen. Nakamo nga duwa ni Recto, may affair ka mo nga dumangin matay kagay kay Recto. Hindi naman ikaw ang inaaway ni Liviste. Yan. Mawi pakinggan mo. Sabat ka ng sabat sa kanyang privilege speech, kaya nga tinawag yung di puta privilege speech. At hindi naman ikaw ang subject, nasasaktan ka. Oo. Nasasaktan ang UD puta. Nagasalita si Liviste nga lahat sila mga magnanakaw, tinong tawag sa'yo. Hindi ka gusto sa magnanakaw, ti mamamatay tao eh. Ang tawag sa kanya, kabit na magnanakaw. 730,000 vaccines ang binili mo, gininjeksyon mo sa ilang libong tao, nagkalamatay sila. They bled inside, their organs collapse. Ang mga kidneys nila, Bilagsing Iloy, nagkalatay siya. Why? You went to Europe during that time, you did not give a flying fuck. When Sanofi laboratory in Europe told you that the clinical trial is not yet over, you spoke to several scientists whatsoever and you said, okay. Okay lang, hambal mo. Total,
Ang reverse na niya nga effect, hindi man na makapatay sa tao, hindi lang sila gagaling sa dengue, pero hindi man makapatay kung hindi ka bilaksing iloy biunon. Nga gagagagag, nga klasik, dapat sino kinakawan ka lisensya. Basahin ko ha, sadali lang. Share the live, ang mga pastars nyo, kung hindi nyo pa Gcash, bilaksing iloy. Palaliin nyo ko na Gcash, nagkasakit ang ano, kumaduga nga naman ang aking kaway. One moment. Birahon, kaya kay alpot kadaan. Alpot, alam niyo ibig sabihin ng alpot? Prostitute. Maraming nagagalit sa'yo. Ayan, no, maraming tao ang nagahugyaw. Happy-happy sila nagdimbing na nalawagan taka. Hello! Friendship, nagla-live ako. Dali lang tita, babasahin ko to. Ang daming masaya sa messages ko ngayon, no? Galit na galit sa inyong mga garin. Wala lang magawa kasi ginapang bugres nyo eh. Eto. Inini sa close friend mong gitnihan kung ano kakaalpot. Nadismaya na sa kanya ang mga konsultant dahil nung siya ay naging sekretary na ng health ang wilwig, bibig nga bugungan ang pangit mo, hindi ka pumapayat. Dapat kapag ganda ka, paayos mong ilong mo, lalong-lalo ng protruding teeth mo, chararat. Ang tanda mo tingnan kung tutusin. Wala niya mention, you never mention Iloilo Doctors Hospital nga kung tutusin, doon ka nag-graduate. Kag doon ka nag-residente, ang ginaknowledge mo, ang St. Luke's lang, ambisyosa ka. Ambisyosa ka nga taga-umasan Tacloban. You were never a city girl. Ang ginaknowledge mo na Sabi taga-uma ng Tacloban, doon lang siya sa bukid ng Tacloban. kuya ka sa Iloilo po. Diyan ang galing ang diploma mo. Kinakaya mong Iloilo, di saan ka galingaw. Nanggaling kabilat sa Iloilo dito sa Samar nga maraming mga manugiwit kag mga kwan. Maraming manugiwit kag mga paniki. Mas maganda din inyo di putang Iloilo. Kung tutuusin kaysa sa pinanggalingan mo, ang ginaknowledge sa ambitious, ang bugungan. Ang ginaknowledge mo, St. Luke's lang patayuya ka. Ganito ka kapretensyosa, ambisyosa, insecurada. Paano man bini ka ma-insecure? Ang mga kirida bilat sa Iloilo sa bana mo, mga sexiyan, yung mga sex bomb dancer. Nga mo ni pangasawa mo ni Richard, Si Richard, ano ka, doktor ka, ang bana mo. Ang asawa, yan, nagkalatay siya ang kidney. Define irony. Losing your kidney when you are married to a doctor. Di ano klase ka nga doktor bilat sing Iloy sa bagay? Hindi niya galing mapagaling, di puta ang bana, yan na transplant na lang sang kidney. Ang bati-bati, ko pang sabi sa akin, may pinalabas sila sa jail. Tapos, bili nilang kidney sa isang katao sa balor lang sa 100,000 mga bilat sing Iloy niyo. Ang baligyan ay sa kidney at least 2 million. You take advantage of people who are oppressed, who could not fucking stand and complain and say no to you. Nagkaroon daw sila, I don't know if this is true, but this is what was told to me. Taga-jail ang may-ari sa kidney na din-transplant sa asawa mo. Ginkuripot niyo pa ang kaluluoy nga taga-jail bilang sing Iloy. Ang kaya, bumili sila ng kidney doon sa isang bilanggo para doon ililipat yung kidney sa husband ni Janet Karen. Binarat pa nila. bilihan sa kidney yung di puta, 2 million, binigyan niyo 100,000. Grabe ang nakawana yung sa 1,000 ang binayad, i-billion ang pagbabayad ng ng kidney. District 1. Karon, una-una mo ni nga sala, ha? Sa San Upo ko sinuga umul-umul bilat sing Iloy kal subong talang ka nadumduman. Kay bakit? Bakit ka nagrereklamo tungkol sa mga privilege speeches ng kapwa mo congressman? Wala ka pagkalam ang privilege speech ka din. Bakit ka nga nagreklamo sa privilege speech ni Libeste? If it sounds like a fucking brat, if Liviste sounds like a fucking brat, somebody who does not take no for an answer in someone that could not zip his mouth, then you gotta deal with it. If you are feeling hot,
inside a fucking kitchen, which is your plenary, then you get out. You cannot handle the truth. Grabe ka po si pasipsipon. You do not even behave like a proper congresswoman. Ginadilapan mo ang karipunak ni BBM, gadila ka sa karipunak ni Charis. May relasyon ka mga duwa ni Recto. Hindi ka gani ang topic to sa privilege miss. Ano ka? Ano ka ni Recto? Kabit mo ko na abogada. Hawak ko kabit. Hawak ko kabit. Sa bawat galaw. Ambisyosa ka din ang demokrasya. Bakit ka tinitigil ang mga tao kapag nagsasalita? O, klaro ha. All the time you just Gusto oppose si him. Garin. You rebut him. If you have certain things to say about him, you rebut him. But you do not fucking tell him to fucking be complaining ethics committee. Bilaksing like fuck ethics committee. Puro kayo ethics committee. Kaso dito, kaso Committee ng mga malitagang. doon, buhayin mo ang mga namatay. 730,000. Bilaksing iloy ka. Ayan, Share the live ang inyong mga grabe ang reklamo ng mga namatay dun sa Dingbak siya. stars. Di po tayo, hindi man tayo ma-inspire man. Dapat ikulong to si Garin eh. Siya palang bumili ng Dingbak siya na vaccine. Naka-trial stage pa lang. Hindi pa sigurado kung pwedeng gagamot. Ginamit niya na siya pang bumili. Sekretary siya. Sinamantala niya ang pagising sekretary siya sa panahon ni Noynoy Aquino. Hawak ko kabit. Kawawa ang mga taga-District 1. Pag hindi sila binuto, guys, ginakuha na nila sa bahay. Kasi sabi nila, ang ginatayuan nga bahay, kanilang lupa. Siyempre, wala choice ang mga tao. They want change. They want somebody else to rule District 1. At District 1, oo, tama. Doon sa may Iloilo, hindi nila magawa. Kabilat si Iloilo, si Sharon. Sister-in-law, yan ang bangag na si Sharon Garen sa Department of Energy. Ang nanay nila, simple lang to yan, sinimpa. Ang tatay nila, yun ang mapintas sa listato, ang tatay nila. Hold on. Tinutuman. 1 second lang ha. Hindi ko man ito tingkuhan. Share the live guys, ang mga pastars nyo. Sige o, hanggang dyan na lang. Importante lang naman maipakita naman natin na yun pala ang totoo. Kaya ba natataka naman ako ba't tumayo si Garin para idepensa si Ralph Recto? Yun pala, may relasyon pala sila. Kaya sila dapat ang kantahan ni Atty. Rowin Nagpanson. Hawak ko kabit, sa bawat galaw. Oh, mga itsosera kayo ha. Oh, sige, babasa-basa mo na ako. Tapos sabi ni Ben Lacamador, signal please, dito ka pala, KB. Sino si KB? Dangerous Minds. Yung akusa ng akusa. Tapos yung ending ni Iloy, guys, admit people make mistakes. JC De La Cruz, malala na. Crazy, signal, bilatring Iloy mo. So, sino pa? Si Cecil Gial. Uy, kalbo, huwag ka magpalabas ng nakinood ka lang. Erwin Canuday, halatang DDS. DDS naman ako talaga. Ano bang problema mo? Mimak, dapat pala si Garin ang dalhin sa ICC. O nga, dapat kasuhan ito. Member pa naman ng ICC sa panahon ni dapat susulat ako sa ICC. Lila Clapriola, Gogo Iloy, Jesse De La Cruz, huli na yan. Lisa Capriola, Galaxy, natamaan kasi mga maletagang. Cecil Gial, dahil tingin nga baa mo, ganda ba may bilat ang Iloy mo. Ulok mo gagawin dingbak sa Queen. Si dingbak sa Queen. Alam mong dingbak siya? Ang ibig sabihin ay hawak na mga bading yan. Bakit bading? Kasi bading siya, baliktad, dingbak siya, bading siya.
Ben Recamador, at least naligayahan mga DDS. Uy, tuwang-tuwa kami mga DDS diyan. Ellen Bagyo, good afternoon, happy Mother's Day po. Happy Mother's Day sa lahat. Brenda P. Villafanya, sige, banatan mo yan mga magnanakaw ng mga maletagang. Helen Bagyo, Benji Piquero, anak ng mga kaibigan ko tapos na baksin hanggang ngayon naging abnormal. Grabe. Ben Reclamador, Eleuterio Santo, bitter ka lang kasi tatay Digong mo wala. Okay lang yan. Tanggap naman ni Digong Duterte na makulong siya habang buhay. Tapos ilang bata na apektuhan, 72,000 kids daw na apektuhan. Pidil, good afternoon. Attorney, God protect and guide you. Salamat po. So, Lisa Xiaprula, Tabita Portillo. Vlogger din yung nag-post doon sa babaeng terrorist kuno. Siya papatayin daw siya ni Sara Duterte at ay wala yan. Hayaan mo lang siya. Nabuang na yun. Raul Pasturan, simple rock, mukhang ikaw ang chismoso. Mas okay pa yung bulalo, may utak, ikaw ang pau. Kimanon nila sa niwala. Hindi naman ako niwala. Nakakatuwa kasi alam mo Mawe, napanood ko rin yung pagtayo ni Garin. Sabi ko bakit sa lahat ng congressman, congresswomen, bakit si Garin ang tumayo? Kaano-ano niya si Ralph Recto? Isiyasa sa mga tumayo rin ang anak ni Recto na si Ryan Recto. Tumayo rin si J.G. Suarez kasi binanggit ang kanilang lugar sa pagpaulan ng pera ng boat buying na 100 million. So, yan ang dahilan yan, Mawe. Kaya you have to weigh people in order for the discussion. At least until now, I can never say na kabit talaga ni Recto, si Janet Garin. But that fact na tumayo si Garin is sufficient for me to say that there is some degree of truth about it. So, Romeo Bundok Jr., ingat ka dyan, attorney. Freddy, puro naman isayo, Hirsin. Hindi pa naman siya na, hindi naman ang Hirsin ito na, wala namang Hirsin dito. Kundi may binabasyan ako na sinasabi ko na ito si Iloy. Bugris ito sinasabi. Bon Jovi, malamang Congresswoman Garin, babaliktad to sa 2020, tatakbong mayor yung asawa, tatakbong congressman ulit. Simply, matalino pala kayo, dapat nag-file kayo kaso against them. Hindi, wala pa. Ang problema ko po, wala po akong personality magsampa ng kaso laban sa kanila. Taga Batangas naman yun. Ako, taga Mindanao naman ako. Taga South Cotabato ako. Marianita Janet Catalunya Kausing, magkapatid ko. Bon Jovi, asawa ni Garin, yung contractor din, dati 2028, balik Congress. Ganun ha. Galaxy, mayap agad panapon sa mga kabalen. Ben Reclamador, sikat ba yan? Sino yan? Sikat yun eh. 2 million lang namang mahigit ang followers ni Iloy Bugris. Hininaan ko lang ang salita ko. Ibita Scanlar Kausing, watching from Davao de Oro. Ay, mayong hapon kanimo diha. Watching well. Danny Cortez, kaya ka pala may sombrero. Siyempre may sombrero ko, baka mapagkamalan ako si Bato. So, Austin Game. Tapos si Danny Cortez, Ninin Kausing, sister, happy Mother's Day sa inyo, tsaka sa inyong lahat. So, hanggang dyan lang muna tayo. At si Crazy Baby, Romeo Bundok Jr., hawak nila maleta. Cam Rainson, pipilitin ni John Bicremulia na takutin si Bato para hindi makalabas makabuto. Yun naman ang purpose dyan eh. Para hindi bubuto, para hindi mapalitan si Soto. Kaya palabas sila, fake news pala yung fake news yung warrant of arrest. So gusto lang na palabasin na para tatago na naman si Bato, hindi si Bato bubuto para agawin ang pagka-Senate President. So, dangerous minds. Sir, bilang abogado ng mga sinabi ni Iloy, wala bang kaso pwede isampa sa kanya? Ay, nagsasampa. Hayaan mo si Garin magsampa ng kaso. May problema nila saan sila sasampa ng kaso. Signal, PSD.
Hindi ko alam, Bisaya ka, di mo alam, giatay. Sino tinatanong mo, crazy? Signal, wala naman ako binatang yan. So, King, si King, kalbo di ka mananalo. Bakit? May laro ba ko sinalihan? Signal, tanong mo kay host, baka alam niya. Okay, so sino pa? Dangerous Minds. Sa mga akusasyon ni Eloy Kikirin, wala bang kaso? Pwede siya mag-sampa ng kaso. Hayaan mo si Kikirin, dami ng mga abogado yan. Hindi ko tuturuan yung taong corrupt. Monroe Callejo, watching from Abra, yung sinasabing sabpina ni John Vic, di kaya pain at hulihin. Ganun po. Pain-pain yun. Si Crazy, Dr. Toto Watts, Bilatsang Iloy. Ang ibig sabihin Bilatsang Iloy ay Tagalogin ko na, direksyon ka na, huwag niyo ko masabi, puki ng ina mo. Puki ng ina, ibig sabihin bilat ng Iloy. Majority Ilonggo at Ilongga, Pro Duterte. Natural, mga Ilonggo at Ilongga. Majority dyan, Pro Duterte yan. So hanggang dyan na lang muna tayo. Happy Mother's Day sa inyo tanan. Okay? Happy Mother's Day mga kabalen, kabsat. Happy Mother's Day sa mga Maranao, Maguindanao, mga Tausug. Happy Mother's Day sa mga Cebuano speaking. Sa mga Surigaunon, mga waray-waray, maupay nga kulop, maupay nga Mother's Day. Okay, sa Bicol, marahay na hapon, marahay na Mother's Day. Kailangan ang tingnan nyo sa Albay, mayon na magayon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako'y Dangerous Mind, ako'y papaalam mo na sandali. Pakilike-like lang po.